Makakapagbigay ako ng isang batch sa mababang halaga. Tuyong kamote, tuyong kelp, at tuyong kabute. Tumatagal ang mga ito. Tamang-tama para sa border defense at mga relief center. Kasamang song, malaking tulong na ang donasyon mo noong nakaraan. Hindi ka namin hahayaang malugi ngayon. Bibilhin namin ito sa tamang presyo. Mayroon lamang akong isang hiling. Unahin ninyo ang mga lugar na pinakakulang sa pagkain. Makakaasa ka. Ang batch na ito ay ipapadala sa lalong madaling panahon sa Border Defense at mga Relief Center. Yan. Ipinadala ito ng Logistics Department. Napakagaling ng ginawa mo. Ate, napakagaling mo talaga. Napakagaling talaga ni ate. Kaya pala kapag may misyon si kuya, panatag siyang iwan ka sa bahay. Kung makakapag-donate ka rin ng pagkain para makatulong, pupurihin din kita. Ginawa ko lang ang makakaya ko. XXXXXX. XXX. Ate, pagbalik ni kuya, siguradong magugulat siya sa iyo. Nag-donate ka na ng mga supply, nag-aaral ka pa, at inalagaan mo pa ng maayos ang bahay. Gusto ko lang na mapanatag siya. Kasamang Song Shuyan, si Commander Shen, naabutan ng avalanche habang nasa misyon. Pansamantala kaming nawalan ng komunikasyon sa kanya. Anong sinabi mo? Ginagawa na ng tropa ang lahat para mahanap siya. Ate, huwag mo akong takutin. Saan siya nawala? Sa bandang Northwest Snow Ridge. Kinukumpirma pa ang eksaktong lokasyon. Habang inililikas ni Commander Shen ang mga tao, nagkaroon ng pangalawang avalanche. Nagpadala na ako ng mga scout para mag-imbestiga. May mapa ba kayo? Mayroon. Pero ate, ikaw, akin na. Masyadong malakas ang bagyo sa Snow Ridge. Ang search and rescue team, hindi pa makapasok sa pinakasentro. Hindi ko na mahihintay ang rescue team. Ako mismo ang papasok. Paano kung may makakapasok ng hindi dumadaan sa bagyo? Kasamang Song, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mayroon ba sa paligid na mga pastol na kabisado ang lugar? Nakipag-ugnayan na kami, pero masyadong mapanganib pumasok sa bundok sa gabi. Naiintindihan ko. Nawawala si Shen Yu. Paanong nawawala siya? Maayos naman si Shen Yu bago siya umalis. Hahanapin nila siya. Hindi tayo pwedeng magkagulo. Ama, ina. Gusto kong pumunta roon. Yan. Hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan ngayon. Ina, hindi ako magiging pabigat. Gusto ko lang maging mas malapit sa kanya, para maghintay ng balita. Sasamahan kita. Buksan ang rescue channel. Shen Yu, hintayin mo ako. Shen Yu, naririnig mo ba ako? Yan. Nananaginip ba ako? Hindi ito panaginip. Nandito ako para iuwi ka. Huwag kang magsalita. Ililigtas ko muna ang mga tao. Iligtas mo muna ang bata at sila. Walang may iwan kahit isa. Alam ko na nga ba, gagawa ka ng paraan. Tumahimik ka at tipirin mo ang lakas mo. Huwag kang umiyak, ayos lang ako. Muntik ka nang mamatay. Nangako ako sa'yo na babalik ako.
Kung susubukan mong sirain ang pangako mo, hindi na kita tatanggapin. Hindi ko gagawin yun. May signal doon. Shen Yu, kasamang Song. Bakit ka nandito? Nahiwalay ako sa pastol na guide namin. At sakto, nahanap ko sila. Yan. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Bawal ka ring matulog. Pangalawang avalanche. Umalis na tayo. Bilis. Kasamang Song. Sumakay ka na agad sa snowmobile sa unahan. Susunod ako kay Shen Yu. Yan. Nandito ako. Bilis. Umalis na tayo. Bilis. Sumakay na ang lahat. Signal. Bilis. Yan. Salamat sa'yo. Salamat sa pag-uwi mo kay Shen Yu. Ina, magiging maayos din siya. Paggamot mo rin ang frostbite mo. Hihintayin ko siyang lumabas. Hindi lang si Shen Yu ang iniligtas mo ngayon. Pati na rin ang 2 sundalo at 1 bata. Gagawarin ka ng parangal ng militar. Hindi ko kailangan ng parangal. Gusto ko lang maging ligtas siya. May fracture sa kanang binti si Commander Shen. May mga pasa sa balikat at likod. At may kaunting internal bleeding. Mabuti na lang at naagapan agad. Wala siya sa panganib. Pero kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Sino ang unang nagpaampat ng dugo niya? At nagpainit sa kanya? Napaka-propesyonal ng ginawa. Nakaligtas ito sa buhay niya. Ginawa ko lang ang makakaya ko. May utang na buhay ang pamilya Shen sa'yo. Asawa ko siya. Walang utang na loob na pinag-uusapan dito. Gising ka na. Masakit ba? Nauuhaw ka ba? Nawawala ang sakit kapag nakikita kita. Nagbibiro ka pa rin. Anong nangyari sa kamay mo? Wala ito. Yan. Huwag ka nang magsasapanganib ng ganito sa susunod. Kung gayon, huwag ka ring mawawalan ng komunikasyon. Sige. Paanong nagkataon na? Lumitaw siya sa niebe. Siguradong may kainahinala rito. Shen Yu, nabalitaan kong nasugatan ka. Nandito ako para bisitahin ka. Salamat. Pakilapag na lang iyan. Napakagaling talaga ni kasamang Song. Sa mga lugar na hindi mapasok ng rescue team, ikaw na isang babae ay nakapasok. Kaya ba umaasa kang wala akong nailigtas? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Siya na lang ang nakikita ni Kuya Shen Yu ngayon. Habang nagkakaganito, lalong nagpapatunay na may mali kay Song Shuyan. Ano ang gagawin natin? Hindi ba't kukuha siya ng college entrance exam? Ang isang taong kainahinala ang pinagmulan at inireklamo na, ay hindi madaling makakapasa sa pagsusuri ng kwalifikasyon. Gusto mo pa ring pakialaman ang pagpaparehistro niya. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya hahayaang makawala ng madali. Tsaan ang tingle. Ate, napakasama nila. Napakahalaga ng college entrance exam para sa iyo. Hindi natin sila pwedeng hayaang manggulo. May inutusan akong magbantay sa kanila. Humiga ka ng maayos. Inaapi ka nila. Hindi nila ako kayang apihin. Katibayan ng pagtatapos sa high school. Katibayan mula sa komunidad. Katibayan ng rehistro ng pamilya. Mula noong unang beses na, pinunit ni Song Zhaojiao ang aking admission ticket. Alam ko na. Hindi pwedeng iasa sa iba ang mga mahahalagang desisyon sa buhay. Napakagaling talaga ng asawa ko. Tigilan mo nga ang pagbibiro. Inumin mo na ang gamot mo. Ang batang ito ng ating pamilya. Napakasama ng pag-iisip tungkol sa pagrereklamo noong nakaraan. Binigyan ko na ng konsiderasyon ang ating pamilya. Kung pakikialaman niya ulit ang college entrance exam ni Yan, hindi na ako magtitimpi. Ama, kailangan nating protektahan si ate. Hindi lang proteksyon. Iniligtas niya si Shen Yu. Iniligtas niya ang mga sundalo. Hindi pwedeng biguin ng pamilya Shen ang kanyang tiwala. Gustong mag-aral ni Yan. Kaya susuportahan natin siya. Pagpaparehistro ni Song Shuyan para sa college entrance exam. Listahan ng mga kinakailangang dokumento. Zhaojiao, humigop ka ng sabaw. Ina, ang high school record ba ni ate ay nasa dati pa niyang paaralan? Bakit mo na naman tinatanong iyan? Gusto ko lang malaman kung makakapasa talaga siya sa universidad. Mas lalo ba siyang mangmamaliit sa atin? Zhaojiao, asawa na ng pamilya Shen ang ate mo ngayon. Maayos na ang buhay niya. Huwag ka nang gumawa ng gulo.
Ano iyang hawak mo? Wala ito. Gusto mo pa ring sirain ang college entrance exam niya. Wala akong ginagawang masama. Mabuti kung ganoon. Estudyanteng Song Shu yan. May record kami ng mga marka mo. Pero pagkatapos ng insidente sa admission ticket noong nakaraan, nawawala ang isang pahina ng paliwanag sa file mo. Paano itong mawawala, guro? Maaari ba nating suriin ang record ng paghiram ng file? Maaari naman. Noong nakaraang mga araw, may isang tao sa ngalan ng kapamilya na pumunta para suriin ang file mo. Ang pirma ay Tang Liping. Ate Shu yan. Pumunta ang ina mo. Hindi tiyak na siya mismo iyon. Guro, pakikuha po ang pahinang ito ng record. At paki-photocopy. Sige. Hindi ako pumunta sa paaralan. Araw-araw akong nasa ospital at sa bahay. Saan ako kukuha ng oras? Nasaan ang pirma? Hindi ito ang sulat kamay ng ina mo. Sino ang gamaya nito? Bakit ka nakatingin sa akin? Nasa ospital ako. Kahit nasa ospital, hindi ibig sabihin na hindi aabot ang kamay mo sa paaralan. Shu yan. Nag-iingat pa rin sa pagbubuntis ang kapatid mo ngayon. Paano niya magagawa iyon? Tang Liping, manahimik ka. Ito ang natanggap niya ngayong araw. Ang laman nito ay eksaktong listahan ng mga materyales sa pagpaparehistro ni Shu Yan. Zhou Mu. Zhao Jiao. Tutulungan kita sa huling pagkakataon upang pigilan kang gumawa pa ng mga pagkakamali. Bakit mo siya tinutulungan at hindi ako? Ako ang asawa mo. Ang asawa ay hindi kasabwat. Song Zhao Jiao. Kung susubukan mo pang pakialaman ng pagsusulit ng ate mo, ituturing kong wala akong anak na tulad mo. Ate Shu Yan. Tumawag ang paaralan. Sabi nila na hanap na ang pahina ng file mo, pero pinunit ito ng isang tao. Natagpuan ito sa basurahan. Mabuti na lang at hindi pa ito naitatapon ng tagalinis. Napakasama naman nito. Punong guro, maaari pa bang muling ilabas ang paliwanag na ito? Maaari. Napakaganda ng mga marka mo noon. Nasira ang admission ticket mo, at mayroon ding record ng ulat sa pulisya. Muling magbibigay ng sertipiko ang paaralan, at ipaliliwanag na sinadyang sirain ang file. Estudyanteng Song, naging pabaya kami sa pamamahala. Sana lang ay hindi ito makaapekto sa pagpaparehistro ko. Hindi. Ang paaralan ang magsisiguro para sa iyo. Ayos na. Ayos na. Pinunit nga lang ang file. Song Zhao Jiao. Maaaring hindi siya mismo ang gumawa nito, pero tiyak na may alam siya rito. Ipapasuri ko ang record ng mga bisita sa paaralan ng araw na iyon. Suriin mo, pero huwag mong hayaang maantala ang paggaling mo dahil sa kanya. Hindi ko hahayaang maapektuhan niya ako. Nasasaktan lang ako para sa iyo. Kaya magpagaling ka na agad. Kapag nakapasok na ako sa universidad, kailangan mo pa akong ihatid para magparehistro. Tiyak iyan. May ginalaw sa file sa paaralan. Ikaw ba ang nag-utos na gawin iyon? Ama, hindi po ako. Hindi ganoong uri ng bata si Zier. Hindi mo ba alam sa sarili mo? Nung huling ni-report mo ang manugang ng pamilya Shen, binalaan na ako ng pamilya Shen minsan. Ngayon, pinakikialaman mo pa ang mga dokumento niya para sa Gaokao. Masyado bang tahimik ang buhay ng pamilya Bai para sa'yo? Naisip ko lang, hindi bagay si Song Shu Yan kay Shen Yu. Ikaw. Wala kang karapatang magsabi kung bagay sila o hindi. Kung hindi ka titigil, kahit ang sarili nating pamilya, hindi ka may iligtas. Ito ang pamilya Shen, mga gamit sa pag-aaral na inihanda para sa'yo. At may ilang recommendation letters din. Hindi para gumamit ka ng backdoor, kundi para ipaalam sa kanila na may sumusuporta sa'yo. Ina, salamat po. Sa Gaokao, sarili mo lang ang aasahan mo. Pero kung may manggugulo sa'yo sa daan, ang pamilya Shen ang aayos para sa'yo. Ate Shu Yan, siguradong makakapasa ka. Makakapasa ako. Na-detect ang matinding kagustuhan ng host na makapag-aral. Binubuksan ng auxiliary gathering place. Future library. Future library. Mas nakakagulat pa ito kaysa sa department store. Ito ang tunay na kayamanan.
Math functions, solid geometry, politics, current events, ancient poetry. Magagamit lahat ito. Na-detect ang pagtaas ng learning efficiency ng host. Reward, isang serving ng memory enhancement tea. May ganito palang magandang bagay. Hindi ka natulog kagabi. Natulog ako saglit. Gaano katagal ang saglit? Kalahating oras. Kalahating oras. Tingnan mo, gumawa ako ng bagong review plan. Sobrang kapaki-pakinabang. Sobrang systematic. Bigla akong naliwanagan. Kahit naliwanagan ka na, kailangan mo pa ring matulog. Alam ko na. Malinaw ang paraan. Hindi sa magaling ako. Sundin mo lang ang planong ito. Siguradong makukuha mo ang basic points. Ate Shuyan, mas malinaw ka pang magpaliwanag kaysa sa teacher. Kung makakapasa ako sa college, ikaw ang aking ate at mentor. Ate mo naman talaga ako. Ate Shuyan, naisip mo na ba kung saang university ka papasok? Jingda. Ate Shuyan, ang laki ng ambisyon mo. Kailangan nating mangarap. Kung makakapasa talaga siya sa Jingda, sa pamilya Shen sa hinaharap, wala na akong boses. Ang sipag talaga ng panganay na manugang. Araw-araw nagre-review hanggang hating gabi. Tinuturuan pa si Yu. Mabait pa siya. Nung nakaraan, binigyan pa tayo ng dried kelp. Sikat na sikat siya ngayon. Kaya panay ang puri niyo sa kanya. Pangalawang manugang. Ang panganay na manugang. Hindi ka naman niya pinagkaaitan, di ba? Sinasabi ko lang. Nagre-review ka na, inaalagaan mo pa si Yu kamakailan. Kailangan mong magpalakas. Salamat po, ina. Ina, kailangan ko rin magpalakas. Maggawkaw din ako. Mayroon ka rin. Ang swerte talaga ng panganay na manugang. Pagpasok pa lang, pinapaikot na ang buong pamilya. Kaming mga naunang pumasok, parang mga outsider pa. Lily, anong ibig mong sabihin dyan? Pakiramdam ko lang, may kinikilingan si Ina. Kung sa tingin mo, may nagawa akong hindi maganda, pwede mong sabihin ng diretso. Hindi mo kailangang magparinig. Hayaan mo na, kalimutan mo na ang sinabi ko. Papayag ka na lang ba na? Apakan ka ni Song Shuyan. Problema ito ng pamilya Shen. Anong kinalaman mo rito? Pinapaalalahanan lang kita. Ngayon, sinusuyo niya ang biyenan niya. Hawak ang susi ng bodega. Kapag nakapasa talaga siya sa universidad, sigurado na ang pwesto niya bilang panganay na manugang ng pamilya Shen. Pagdating ng araw, ikaw at ang anak mo, ano pa ang matitira sa inyo? Hindi ko hinihiling na gumawa ka ng malaking bagay. Basta mawala lang ang mga review materials niya. At mahuli ng isang araw ang pagpasa ng registration form. Tapos na ang gawkaw niya. Paninira ito sa kapwa. Kung hindi mo siya sisirain, hindi ka rin niya igagalang balang araw. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magpilit ngayon. Gusto kong umuwi ng maaga para samahan ka sa exam. Pasyente ka rin kahit umuwi ka. Kahit pasyente, pwedeng magpainit ng kamay ng asawa. Yan. Kahit sa Jingda ka makapasa o sa ibang paaralan, susuportahan kita. Hindi dapat maging hadlang ang kasal sa iyo. Paano ka naman kung mag-aaral ako? Anong gagawin mo? Magpapagaling ako at magti-training. Hihintayin kitang umuwi galing eskwela. Tingin mo ba sa akin, elementary student? Sa akin, pwede kang ihatid at sunduin palagi. Nandito lahat ng review materials, pero nawawala ang Gaokao registration form. Ate Shuyan, nakita ko pa kahapon na nilagay mo iyan dyan. Sino sa bahay ang pumasok sa kwartong ito? Kaninang umaga, pumunta rito ang pangalawang manugang. Sabi niya, magdadala raw ng merienda kay Yu. Pati si kasamang Chinzi. Hinanap ang pangalawang manugang, pero pinigilan ko sa unahan ng bahay. Hindi ko pinapasok. Pumunta rito si Hilili. Tawagin niyo si Lily. Nawawala ang registration form ni Yanyan. Pumasok ka sa kwarto ni Yu kaninang umaga. Nagdala lang ako ng merienda. Wala akong ginalaw. Paano mawawala ang registration form? Yu, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba akong nagnakaw? Hindi kita pinaghihinalaan. Kinukumpirma ko lang ang timeline. Kung hindi mo kinuha, tulungan mo na lang kaming maghanap. Hindi ako pwede.
Kailangan ko pang alagaan ang anak ko. Wala akong oras. Kung hindi makikita ang form na ito ngayon, walang pwedeng lumabas. Kung may nagtago man ito, magagamit pa rin. Pero hindi pwedeng magkunwari na walang nangyari. Panganay na manugang. Naalala ko na, kaninang umaga, lumabas ang pangalawang manugang. Nagtapon ng mga basurang papel. Pagbalik niya, iba na ang timpla ng mukha niya. Salamat, Tita Guo. Lily, may sasabihin ka pa ba? Wala akong intensyong sirain ang gawkaw niya. Ako ay nabaliw lang sandali. Sinabi ni Qin Ziyi na balang araw. Kukunin niya ang buong pamilya Shen. Natakot ako. Kailan ba kumuha ng gamit mo? Ang hipag ko. Dahil lang natakot ka, sisirain mo na ang kinabukasan ng iba. Hipag. Hindi ko mapapatawad ang bagay na ito. Ina, patawad po. Mula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng pumasok sa kwarto ni Nayu at Yanyan. Bawiin din ang susi ng bodega. Tungkol naman kay Qin Ziyi, ako mismo ang pupunta sa pamilya Qin para magtanong kung paano nila pinalaki ang anak nila. Ipapapadala ko ang registration form ngayon. Walang makakapigil dito. Qin Ziyi, tatakas ka pa. Shen Yu, bitawan mo ako. Tinatanggalan mo ako ng kalayaan. Inudyukan mo ang pangalawang hipag ko na nakawin ng registration form. At may gana ka pang magreklamo. Hilili, huwag kang magbintang. Kailan kita inutusang magnakaw? Ikaw ang nagsabi sa akin kagabi, sa likod bahay. Sabi mo, kapag nahuli ng isang araw ang form, sira na ang gawkaw niya. Nagsisinungaling ka. Pwede mong ipagpatuloy ang pagtanggi. Doon sa may pader ng likod bahay nakatira, ang pamangkin ni Tita Guo. Nang mag-usap kayo kagabi, narinig niya kayo. Qin Ziyi, paulit-ulit mong pinupuntirya ang manugang ng pamilya Shen. Hindi pa tayo tapos. Kasama Song Shuyan, matagumpay ang pagpaparehistro. Ibibigay ang admission ticket bago ang pagsusulit. Pakiingatan itong mabuti. Ate Shuyan, nakapagparehistro ka na rin sa wakas. Ngayon, mag-aral ka na ng mabuti. Ama, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Binabati kita, kasama Song Shuyan. Opisyal ka ng patungo sa pagiging estudyante ng Jingda. Hindi pa nga ako nakakapagsulit eh. Para sa akin, siguradong makakapasa ka. Mula bukas, magkukulong na ako para mag-aral. Kailangan mo ring magpagaling ng mabuti. Walang magiging pabigat. Masusunod po, Guro Song. Ang daloy ng oras. Mukhang gusto rin ng langit na makapasa ako, kaya dapat manalo, bawal matalo. Tatlumpung araw. Takot ka ba? Kahit takot, kailangang sumabak. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapigil sa akin na makapasok sa exam room. Sasamahan kita. Kopyahin natin. Isa-isang asignatura, 30 araw, sapat na. Ate Shuyan, nag-aaral ka ba o nakikipagdigma? Ang gawkaw ang aking digmaan. Kailangang lumaban, pero kailangan din kumain. Mula ngayon, walang sino man sa pamilya ang papayagang istorbohin si Yanyan sa pager review. Ate, tungkol sa registration form noon, naging handgal ako. Narinig ko ang paghingi mo ng tawad, pero ang tiwala ay hindi na ibabalik ng isang salita lang. Alam ko. Talaga bang kukuha siya ng exam sa universidad? Anong karapatan niya? Zhao Jiao, buntis ka ngayon. Huwag mo laging isipin ng ate mo. Nag-register siya gamit ang sarili niyang kakayahan. Bakit hindi siya pwedeng kumuha ng exam? Pinagtatanggol mo na naman siya. Ayaw ko lang na patuloy kang magkamali. Hindi dapat maging masyadong pabigla-bigla, at hindi rin dapat sayangin ang pagkakataon. Ito na yun.
Unahin munang iwasan ang mga pagkakamali, bago asintahin ang mga mahihirap na tanong. Maayos ang paggaling mo, pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka pa ng kahit 1 buwan. Masyadong matagal ang 1 buwan. Kung gaano katagal ang sinabi ng doktor, yun ang susundin. Commander Shen, mas disiplinado pa ang asawa mo kaysa sayo. Makinig ka sa kanya. May 15 minuto pa. Sapat na yan. Dalawa ang mali. Aling dalawa? Huwag magmadali. Ang mga pagkakamali ang pinakamahalaga. Ano pa bang gusto mong gawin? Wala akong ginagawa. Si Song Shuyan ay manugang na ng pamilya Shen ngayon, at kukuha rin siya ng exam sa universidad. Kung gagalawin mo pa siya, para mo na ring itinulak ang pamilya Bai sa kapahamakan. Ama, iniisip niyo bang natalo ako sa kanya? Hindi ba? Hindi ka natalo sa kanya. Natalo ka sa sarili mong inggit at kawalan ng pagtanggap. Hi. Ate. Tingin ko mas mahirap ang politika kaysa sa math. Sa politika, kailangan mong hanapin ang mga keywords. Hindi lang basta kinakabisado, mga dahilan, mga manifestasyon, mga epekto, at mga hakbang. Sa paliwanag mong yan, parang naintindihan ko na. Kung naintindihan mo na, sagutan mo na. Ate, hindi ka talaga malambot ang puso. Kung gusto mong matuto, makinig ka. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy dyan. May mga nagawa akong mali noon. Kamumuhian kaya ako ni Ate Shuyan. Kung kamumuhian ka man niya o hindi, hindi yan makikita sa salita, kundi sa mga gagawin mo mula ngayon. Ate Shuyan, pwede rin ba akong makinig? Ate, kukuha ka rin ba ng exam? Hindi sigurado kung makakakuha ako, pero gusto kong matuto ng mas maraming salita. Ayaw kong umikot lang ang buhay ko, sa kusina at sa mga bata. Kung gusto mong makinig, maupo ka. Ang kaalaman ay hindi ninanakaw, at hindi rin ito mababawasan, dahil lang may isa pang nakikinig. Salamat. Pinamumunuan ng uring manggagawa, nakabatay sa alyansa ng mga manggagawa at magsasaka. Demokratikong diktadorya ng mga mamamayan. Bansang sosyalista. May 20 araw pa. May na-detect na masamang intensyon mula sa labas. Patuloy na lumalapit sa exam permit para sa Gaokao. Exam permit. Kasama Song Shuyan. Ilang araw na lang, sabay-sabay na kukunin. Pagdating ng oras na iyon, dalhin ang mga dokumento. Salamat. Ate Shuyan. Ngayon, sabay tayong pupunta. Walang sino man ang makakagawa ng masama. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Basta sa araw ng exam niya, hindi siya makakapasok sa exam room. Gaokao ito. Kung lalaki ang gulo, may mangyayaring masama. Kunin mo lang ang pera at gawin ang trabaho.